Yun, dumating din sa area, sa bundok. Yun, umpisa namin bukas yung gagawin. Nakarating kami sa area na pupuntahan namin dito sa bundok. So guys, good morning ulit. And this time naman is sa tuner ako nakakonsentrate. So actually, yung aking paglalagyan is nataas na. Ito yung antena sa palikod ko. So ngayon is nag-prepare ako sa tuner. Bago mo siya yung PL25 na niya is papasok muna before ka maghinang. So ito may papasok. So ito yung kanyang control Ito yung kanyang control sa kanyang sa tuner. Nakasaksak dito yung control cable. So yung control cable naman is naka siya. Doon siya sa kanyang takip nakalagay din. Madaganan. Yan. Yung control ito yung kanyang control cable. Ay nako. Yan, sa tuner niya. So ito yung kanyang kable sa control cable. So guys, tuturo ko sa inyo kung paano maglagay dito sa control cable ko. Alin yun dapat sa kanyang color code. Sa kanyang color coding. So meron siyang red, black, orange, and green. So saan siya nakadesignate dito? Mamaya yan ako sa inyo. So guys, magtaka kayo kung bakit yung tuner nandito. So yung papuntang antena kung nasaan. So ito yung papuntang antena. So naka-grounding lang yung kanyang RF. So ngayon gagawa tayo ng RF grounding. So grounding niya, ito yung dadaanan niya ng RF na papuntang antena. At saka yung kanyang ground din. Yun. Yung kanyang ground niya sa ibabaw. Yun. Sige po, balikan ko po kayo. So ngayon is nagtayo lang ako ng medyo mababa. Yun yung kanyang antena. So lagi siya naka-bracket kasi hindi tumatayo yung antena. Yung nagko-comment na bakit hindi sa tuktok. Actually yung antena na ho yan ay hindi ho tumatayo ng kusa ho yan. Yung bracket ho yan is gumagalaw. So naka-design ho talaga dyan is may bracket sa taas. Ayun o, yung bracket sa taas. Yun yung kanyang design. Okay po. Hindi po nakagaya ng mga akala nyo is diretso SO. Wala hong SO yan. Nakita nyo yan, yun parang may tawag nito, parang may hose clamp. Yan yung kanyang dinadaanan ng RF. So grounding lang ho yan, parang grounding. Di ba ano po? Kasi mula dyan papuntang tuner, grounding lang ho, nakakabit ho dyan. Magmula ho doon sa antenang yun is dito lang ho nakakabit yan, dito sa grounding na ito. Intindihan nyo na po. Kasi dami nagko-comment po sa akin bakit hindi ho tinutuktok at nagkakaroon ho na ng interference yung nasa gilid ng tubo. Actually design ho talaga nyo yan. Hindi ho yung antena na yan, hindi kagaya ng Honda yan na may handle. Yan ho is umiikot ho yung lock niya. Tingnan mo yung lock niya oh. Tumutupi po. Yun oh, nakatupi oh. Yan oh, ito tinatuwid niya. Ayun oh. So paano nyo itatayo sa dulo niyan? Yan. Kaya yun ang design niya ho. Kaya ang design ho niya talaga is hindi ho dinudulo ho namin kasi may sariling hawakan po talaga ho yan. Yan po. So pagkatapos yun, kakabit si tuner. Yun, kaya ito naghihinang pa tayo ng kanyang ground. RF ground. Yun dumadaan yung RF niya. Ayan. So dun sa antenna na ho yun is hindi ho SO. Ang SOO natin is nandito sa tuner. Okay po.
Ayun. So guys, okay na siya, nakapasok na siya. Ito yung control cable niya. Ayan, yung aking pagkalagay sa control cable. Yun is black. Kung mag-ano ka ng tuner, ito yung sa control cable niya. Yun sa akin ha. Iwan ko lang yun sa iba. Ayun. Takip boss, takip na natin. Yan, bawat takip is kailangan nyo muna i-clear. Kasi nasa outdoor siya eh. So kailangan siya walang tagas. So yung ating gamit na tuner is Alpha Tango 130 automatic antenna tuner made from ICOM. Okay, iakyat na namin. So bago kasi iakyat is kailangan to naka sealed na. Actually sealed din to lahat eh. So magtaka kayo guys kung nasaan yung nasaan yung ika nga yung tawag nito yung kanyang saan pupunta yung kanyang transmitter line. This is it guys. Transmitter and then isa ay ground. Okay? Ito yung papuntang antena. So ang gagamitin ko lang guys yung dilaw. Excuse me po. Yung dilaw. Excuse me po. Ayan guys. Sige. At hinigpitan ng aking boss ang aking aming tuner. Tapos ko na gawin. Guys, ayan, medyo mag-i-install tayo ng radyo ngayon. Labas ko yung isang radyo natin is IC7300 ICOM. Ito yung gagamitin natin sa ating antena na in-install. Ayan guys. Sige lang at magdalawang kamay lang. So guys, ayan yung setup natin, power supply. Ito yung radio natin na 7300 and then yung kanyang control sa tuner. So yung kanyang coax. So ngayon is hihinangin natin para maisaksak natin dun sa sakit sa likod ng radyo. So maghihinang tayo. Kailang hindi makapag-video dahil isa ang kamay, dalawa ang kamay lang, isa maghihinang. Ayun guys, pakita ko lang sa inyo pag matapos ko, pag hinangin. Tapos ko hinangin to. Sige po. Kailangan natin yan So yan yung pinaganahan. Yun guys, okay na. Okay na yung aking ginawa. So tanggalin ko man itong lock. 7300. So wala mo nang mag-i-install pa ako yung kanyang control. Okay na. So tinisting ko muna na mabuhay at saka kung nag-automatic tune siya. Automatic tune na nag-tune yun doon. So ang matic yung SWR niyan is 1.1, 1.2. Yun lang. Tapos 100 watts yung kanina tinisting ko. Nalimutan ko lang mag-video. Na busy. Yun. At medyo preparing na ano na kami, magliligpit at bukas ng umaga ay pabalik na ng Maynila. Dinapigi Nueva Vizcaya. Ano ba yun? Isabela pala to. Dulong-dulo. At bukas ng umaga ay pabalik na. Ika nga. Po, gandang hapon sa lahat.